only 200 million, ngayon 3 billion na. It's in front of you. You are relieved beginning tomorrow. Gigil na gigil si Mayor Baste Duterte kay Tambaloslos. Bago ang lahat, palike po muna mga kabisdak, pa-share at pa-subscribe. At pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. Ito pag-uusapan po natin ngayong gabi. Itong gigil ni Mayor Baste Duterte dito kay Kim Jong-un ng Pinas Awards. Maraming salamat pala kay Ma'am Victoria Donato sa Super Thanks. Thank you so much po sa inyo. Magandang gabi sa lahat ng mga silent subscribers and followers ng Team Bisdak Pilipinas at mga moderators. Magandang gabi. Team Replay, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat. Ito ang ating pag-uusapan ngayong gabi. Tamba, bilyonaryo na. Ayon po kay Mayor Baste Duterte. Anti-krerering nimal. Nagpakawala na naman ng fake news. Talagang hirap na magdepensa itong spokesperson ng IWM. Ipapahiya po natin ngayong gabi itong naturang ubob na spokesperson sa kasaysayan ng ating bansa i-awards. Ito mga kabisdak, dito tayo sa flood control ni Diskaya, prinsesa ng flood control. Tinanggalan na po ng lisensya ang kanyang siyam na kumpanya na pinayaman ni IWM sa loob lamang ng 3 taon. Grabe, sana all. Tandaan po ninyo yung mga sports car niya, halos ngayong taon lang sa administrasyon lang ni Bongbong yan, nag-umpisa 2022 hanggang 2025. Ganun ho katindi. Bakit nga ba galit na galit po itong si Anti-Krerering sa kay Vice President Inday Sara Duterte at nagdala pa ng props kanina po sa kanyang press con? Ano ba ang kanyang nakain? Panis na spaghetti? Nimal talaga naman. Bago ang lahat, pag-usapan po muna natin itong si Sara Diskaya. Mga kabisdak, tinanggalan na po yung siyam na kumpanya niya. Lisensya ng siyam na construction firms ni Diskaya, binawi na po. Ngayon na po. Dapat lang bawian to ng lisensya kasi grabe. Ginagago ho yung taong bayan. Mantakin mo Siyam na kumpanya ay hayan, masaya sa bidding. Naglulukuhan lang. Mga lisensya ng construction firms ni Diskaya, binawi ng Philippine Contractors Accreditation Board ang lisensya ng siyam na construction firm ni Sara Diskaya matapos nitong aminin na naglalaban ang kanyang mga kumpanya para sa isang proyekto ng gobyerno. Binanggit ang paglabag ni Diskaya sa Board Resolution number 075 series of 2025 matapos nitong magmamay-ari ng iba't ibang kumpanya na lumahok sa bidding para sa isang government project. Pinagbawalan na rin ng PCAB ang lahat ng kumpanya ni Diskaya na makilahok sa mga publiko at pribadong construction project sa bansa. Aray ko, iyak. Ayan na po. Inamin niya kasi, i-flip po muna natin. Inamin niya na yung siyam na kumpanya ay sabay-sabay niya pinasama sa bidding para lahat ng kontrata sa kanya. Tubong lugaw talaga itong mga contractor. Minsan naglalaban-laban yun, Sham. Yes, pa. So that is not a legitimate bidding. Dahil yung Sham na yon na naglalaban-laban sa isang award sa isang kontrata, iisa lang ang may-ari. So kahit sino doon, kahit sinong manalo doon sa bidding na yon, ikaw ang panalo. Dahil sa'yo lahat yun Correct? Tama? Hindi po, kasi iba yung may-ari ng mga companies. Sus! Kasi sabi I'm mo just lang, concerned with Alpha and Miss Omega. Diskaya, Apa. kanina, sinabi mo Lumusot Alpha Phi pa Omega siya lang dyan. ang sa'yo. Apa. Nung tinanong kita ulit, in-enumerate ko lahat yung siyam na korporasyon, inamin mo sa'yo lahat yun. Mhm. Oh, di ba? The records will bear me out.
Opo. Ngayon, ang tinatanong ko sa'yo, yung bang siyam na korporasyon na yon, Panglimang tanong na. naglalaban-laban ba sa bidding yan? Panglimang Yes tanong po. na yan eh. Sabi mo kanina, last question. Hindi ba sumagot? Ay, sumagot. Oh. Hindi, Yes sigutin po. mo. Opo, sumagot ako. Opo. Naglalaban-laban. Opo. So pag naglalaban-laban yung siyam na korporasyon sa isang kontrata, at kung sino manalo ron, kahit isa sa siyam na manalo, sa'yo pa rin yun. Ikaw pa rin ang panalo. Eksakto. Correct? Opo. Oh. Senator Erwin, Ang tanong ang... very brief lang, baka Opo, tayo ang sagot panahon po, ha. ang sagot po, Ayan, kaya ang resulta, natanggalan na po siya ng accreditation. Wala na po siyang lisensya. Bawal na po siya mangontrata sa gobyerno. Actually, noon naman ginawa naman yan sa panahon ni Tatay Digong. Bakit nakabalik to, pinabalik ni WM? Alam mo, hindi lang siguro si Sara Diskaya ang gumawa niyan. Siya lang talaga ang nag-viral dahil sa interview kay Julius Babaw at Corina Sanchez. Abaho, pumalag po ang kanyang abogado. Dapat daw dumaan sa tamang proseso. Ayan na ho, may abogado na. Gamitin yung Billiones Awards. Ito, pumalag po ang abogado ni Sara Diskaya dyan. Inspiration kasi yun eh. Mhm. Naging negative. Naging negative po yung resulta. Mhm. Kaya nga, nakakatakot ang sockbet kung minsan. Mhm. Siyempre, galing sila sa wala. Sino naman po ang... Sino naman po Hulyaso. ang... bakit hindi? Pakita mo rin, ma-inspire yung iba. Di ba? Meron tayong boxing hero, di ba? Oh, di ba? Ganun lang naman po yun, yung Ikaw naman, attorney, kasi iba naman yung boxing hero. Kasi yung boxing hero, Manny Pacquiao, talagang walang korupsyon dun sa pagbuboxing. Puhunan yung mukha at kamao, training. Wala naman kasi government funds yan. O ito kasi kay Diskaya kasi, may taxes ng bayan yan eh. Tinarantado niya tayong mga Pilipino. Paano ka ma-encourage dyan? Inspirational video? Sus, ayaw ko mga awat, oy. Pero kung may volt ako dito, bigyan nyo ako. Wala, negative talaga ang impression. yung intention nung kan na yon. Hindi naman po para ini-inspire po yung taong bayan. Oy! Hindi po yung para meron kami ito, wala ka. Hindi po ganoon. Yun ang resulta eh. Sana sa mga kaibigan nating media rin maging andun din yung sense of responsibility natin kung minsan. Pasensya na po kayo ha. Ganoon din sa SOCMED. Ganoon din sa SOCMED. Kasi nakakasakit din po ng pakiramdam na ang intention nyo to inspire the Filipino people naging negative yung epekto. Hindi naman kasi nakaka-inspired yun, sir, na mangurakot sila sa kaban ng bayan. Ano, i-inspired mo kami magnakaw din? O i-inspired mo kami magiging kontraktor ng, ng gobyerno, flood control, tapos panay palpak na proyekto? Ay, okay yun, ma-inspired pala yun. Ang ma-inspired dyan, mga kawatan din, mga alipuros ni WM yan, sila Tambaluslos, inspired na inspired. Kasalanan nyo yan. Tuloy yun. Yun po yung naging dahilan doon. Andyan na po yan eh. Hindi na lang ho natin maibabalik yung nakaraan. Nagawa na Talaga. ho yun. Tanggapin na lang natin kung ano yung reaksyon ng mga tao. Kung walang magtatanong sa ghost project, wala hong ghost projects ang St. Timothy, ang kumpanya ng Diskaya. Wala ring project na galing sa insertions or unprogrammed projects sa GAA. Wala pong ganon. Lahat po galing sa... So, kaya ho, nagtataka ang pamilya Diskaya, bakit ano to? Diba? Kasi bumahan lang pan eh. So, damay-damay na lahat. Dahil sa hindi nila, dahil sa pananahimik ko nila, yun.
Nirerespeto ko po ang Pangulo kasi yun po siguro yung ifinid ng DPWH. Di ba? Kasi DPWH po yung, siguro pinagbasihan nila yung mga maraming nakukuha. Ganito po yan kasi, hindi ho lahat ay quadruple A. Pag ang malaking project po ay malaki masyado, hindi kaya ng financial capacity ng isang kontraktor, definitely po ang makakakuha quadruple A. Quadruple A po talaga. Actually, pag nagbibid ang company ng Diskaya, natatalo rin sila kung minsan Oh. Minsan lang. Kalaban din nila mga quadruple A. Minsan lang natalo pero lahat salo. Ang galing talaga ni ni NgiWM. Ang galing ni So, ganun yung kasalanan ng kumpanya kung quadruple A siya. Pasok siya sa qualification Sa tingin po ba ninyo yung triple A, kaya niya yung i-implement yung financial capacity ng quadruple A? Definitely not. So, kaya po ganon. Yung mga 15 po, I presume, lahat po sila quadruple A. I presume. Kasi dapat may due process yan. Hindi basta-basta nire-revoke. Surreptitiously, may problema po tayo sa due process. Lahat po dapat dumaan tayo sa due process. Hindi mo po pwede yung, dahil nakikiright on ka lang sa issue, swift po yung action natin. Hindi po ganun. Hindi po ganun. May tinatawag po tayong due process. Due process? Wala kayong ginawang due process na maayos sa flood control ninyo. Puro, substandards. Ano nagiging due process? Tatay Digong dyan, automatic si ba kayo, kulong pa kayo. Buti kay Ngiwe, mahina-hina yung panga dyan. Ayan pumalag daw sila dyan sa pagkatanggal ng lisensya ng siyam na kumpanya ni Diskaya. Patay ka dyan, Tingnan po natin kung ano po ang mangyayari dito kay Diskaya. Pero ako guys, sa totoo lang, mas gusto ko po yung pontaryahin talaga itong si Ko. Dahil kontratista, kung ito si Diskaya, nakarami po ng kontrata, malamang sa malamang, mas marami pa itong si Saldico. Kasi kontratista man yan. Kongresistang kontratista. Malapit pa sa kusina ni Tambaluslos. Sana matuon naman dito sa mga Ko. Dahil sila po talaga dito ang mas malala, mga eroplano. Walang sinabi yung sasakyan ni Diskaya sa eroplano ng mga Koya Awards. Ito. Ang-usapan muna natin itong sige, kay Mayor Basti na lang kasi pag-usapan naman natin yung Ko. Kasi na-interview po si Mayor Basti ng mga media. Tungkol po sa investigasyon ng Marcos admin dito sa flood control. Nanggigigil. Si Mayor Basti. At sabi ni Mayor Basti, ang dapat na imbestigahan ninyo, nandyan na po sa inyong harapan. Itong chairman ng General Appropriation Committee na si Saldico, na nabanggit din po ni Mayor Basti, na bilyonaryo na itong si Tambaluslos, sana all. Ito, pakinggan natin yung gigil ni Mayor Basti. Tapos, iniinitan yun ng isang kontraktor. Bakit wala silang pinapatawag na politiko? Di ba? Yung Committee on Appropriations, it's in front of you already. Martin Romualdez says, SALN in 2022 was only 200 million, ngayon 3 billion na. It's in front of you. Look at that. Sabi, gigil Tinawa na ninyo 200 million ang SALN ni Martin Romualdez, karon 3 billion na. Asa nga itag politiko nga in 3 years 2 billion ka pinanggisaka sa SALN. God damn. Thank you, Mayor. Tanawa ninyo tanang SALN sa mga politiko ani nasura. You have your answer. That's it. Thank you, Mayor. SALN lang na, Saldico, katong mga kaubanan niya ng mga politiko, mga congressman, kung paunsa ni Borot, and how they acquired that kind of money in 3 years. It's in front of your face already.
Naara na diha. Salen. Look at the Salen. Giwan sa nila pag burot sila Salen. Thank you. Bye. Galing ni Mayor Basti. Yun nga ho yung ipinaglalaban ko talaga. Bakit ba? Yung media ba, puro diskaya. Bakit itong si Martin Romualdez, si Saldico, yung sa small committee, hindi man nila maimbestigahan? Kahit si Saldico na lang, siguro si Tambalostos. Kasi si Saldico, talagang merong construction company. Magkakapamilya yan. Mantakin mo yung 200 million lang yung salin noon, nagiging 3 billion kay Martin Romualdez. Saan niya kinuha yan? Yan yung questionable dyan. Bakit hindi maipatawag itong mga animal na ito? Bakit hindi ho ito matutukan? Ito naman po talaga ang tunay na pinakadamunyo. Pagdating sa pera, buhayang-buhaya yung mga yan. Mantakin mo yung 3 billion pesos. Hindi naman magkaroon ka ng ganyang kalaking halaga na pera. Hindi pa yan hindi pa yung ang tawag dyan, kasama lahat ng mga kayamanan yan. Ni Martin Romualdez sa Salin, may tinatago pa. Yan mga Saldico, ganyan. As in, wala pong bumanat sa mga yan. Kaya ako agree ako dito kay Mayor Basti. Yan, imbestigahan yung mga yan. Kaso, hindi po mabanggit-banggit. Pinapatawag nga sa Kongreso. Itong si Saldico, hinarangan naman din ni Pastor Dila. Mal talaga, no? Ito, pag-usapan po natin, palike nga guys, pag-usapan po natin itong si Anti-Cririring. Gigil na naman kay Vice President Inday Sara Duterte. Alam mo si Anti-Cririring, hindi ba niya namalayan yung kanyang mga pinagsasabi? Hindi ba niya nire-replay yung mga statement niya? Alam niyo, ang ubob niya talaga, promise. Galit na galit siya sa sinasabi ni Vice President Inday Sara. Ito, pakinggan natin. Magdududa ka kung bakit bigla ngayon ay merong silang palabas na malaking investigation na flood control projects. Ibig sabihin, meron na naman siguro silang niluluto behind the scenes na syempre hindi natin nakikita dahil lahat tayo nakatutok doon sa flood control corruption. Kung seryoso lang talaga ang presidente, tapos na yan, isang araw lang, matuturo niya lahat ng may kagagawan ng corruption sa budget. Oho. Alam niyo po kasi, sabi ni Inday Sara, isang araw lang matuturo lahat yan ng Pangulo kung sino po talaga yung gumagawa ng korupsyon sa budget. Isang araw lang. Sabi ni Vice President Inday Sara. Alam mo, maintindihan din natin si Inday kasi nga, yung sinasabi niya na drama na naman itong nangyayari ngayon para ma-divert tayo at meron na naman sila pinagtatakpan. Medyo uminit po dyan si Anti-Cririring. Pakinggan natin si Anti-Cririring. Isang araw lang matatapos ng investigasyon? That is absolutely preposterous. Ang Pangulong Marcos Jr., hindi po siya nagsasagawa ng investigasyon ala tokhang way. Nirerespeto ng Pangulo ang due process, nirerespeto ng Pangulo ang human rights. Sa'yo pa talaga nang galing yung due process at human rights? Yung ginawa nyo kay Tatay Digong, Pastor Kibuloy, may due process. Ang tangingot nitong bugok na to, no? Ang Ano bang word ginamit niya? Gagi, oh. Mayos kang Anti-Cririring, hindi kami nakakaintindi dito ng maayos, ha? Preposteros? Kalukuhan? Utang ina, Tagalog lang pala yan, kalukuhan. Meron ka pang nalalamang preposteros na lalaman. Hindi po kalukuhan yan, sinabi ni Vice President Inday Sara. Sa akin nga wala pang isang segundo yan. Solve ko na yan. At malalaman ko na sino mga kurakot. Promise, gusto mo, sabihan ko na ngayon. Yan si Tambaloslos at si Saldimo. Tambaloslos at Saldimo. Pangalanan na agad. Kung hindi drama,
Sino pa ba? Alam nga naman maghanap tayo. Pahiya lang kayo dito ngayon sa mga netizen, mga DDS, kasi nga wala kayong pinangalanan kahit isa. Kahit si Tamba. Yung DPWH ka, hindi nyo sinibak, sabi nyo nag-resign, di ba? Tuloy-tuloy, oh. So kaya po dumadaan ang lahat sa proseso. Uy, saan? Kung isang araw lang po dapat ito na imbestigahan, sana po ay ito ay kanyang nasuggest noon sa kanyang ama dahil mismo ang dating Pangulong Duterte ay umamin na maraming ghost projects rampant noon. Okay, dapat daw doon sa panahon ni ni Tatay Digong yun, sinabi ni Day Sara, dahil sa panahon daw ni Tatay Digong, yung ghost project rampant noon. Sure ka? Walang ginawa si Tatay Digong? Ito tuloy, oh. This is November 2020 nilabas. Pero may nasibakbang secretary ng DPWH sa May nasibakbang sekretary na DPWH sa panahon ni Tatay Digong. Paano sisibak ng DPWH sekretary? Matitino yung DPWH sekretary sa panahon ni Tatay Digong, eh. Ngayon dito sa DPWH sekretary ni Bongbong, budlat ang matap. Hindi natin alam. Panaysingot siguro din niya ng pulburon, eh. Ano nga sisibakin kung maayos, di ba ho? Mamaya, sagutin natin. Maglabas po tayo ng video ni Tatay Digong. Baka sabihin niya, walang sinibak. Marami pong sinibak si Tatay Digong. Tulog ka lang. Ubob ka lang. No? Nga, tuloy, oh. panahon niya. So, muli, ang pag-iimbestigang ito para sa taong bayan, hindi para sa pamumulitika. Ginagawa ito ng Pangulo kahit tatamaan ang kanyang administrasyon. Tandaan po natin, mismo ang tatamaan ng ang kanyang administrasyon. Putsaya na, magsibabaan na kayo sa pwesto. Di namin din ninyo palpak kayo. Tuloy, oh. Ang Pangulong Marcos Jr. ang nagpapaimbestiga. Dahil nalaman po niya kung ano ang nangyayari at siya po ang bumisita mismo. Wala pa pong Pangulo sa history na gumawa ng ganitong malawakang pag-iimbestiga sa mga maanumalyang flood control projects. O lol! Ipacheck natin, ha. Hindi po nagpa-imbestiga si Bongbong Marcos. Ang nag-imbestiga po, Senado at Kongreso. Wala pang executive department na nag-imbestiga. Hindi nga ako kayo makagawa-gawa ng independent body. Imbestiga, pumunta lang kayo dun sa mga site na yun, eh. Wala, namamasya lang kayo. Hindi nga ho ninyo mapangalanan kung sino yung mga kongresista na nakakuha ng kontrata, eh. Hindi nga ho ninyo mamura, eh. Hindi nga, kung nag-imbestiga kayo, eh, dapat nakasampa na kayo ng kaso. Wala pa pong investigasyon na ginawa si Bongbong Marcos. Ang nag-imbestiga po, Senado at Kongreso. Yan ang totoo. Ang executive department, wala pa po silang investigasyon. Puro lang po sila pamidya. Kung nag-imbestiga kayo, meron ba kayong independent body? Wala pa kayong nagawang independent body. Kaya fake news po itong spokesperson na ito na nag-imbestiga daw si Bongbong. Kung nag-imbestiga ho, hindi dapat may nakasuhan na kayo. Wala ho kayong investigasyon. Yan ang totoo. First time in the history na merong 1.2 trillion pesos na budget sa flood control na pinagsama-sama mo pa lahat ng mga administrasyon na nagdaan, yung pondo ng Marcos admin, lampas hanggang impyerno yung pondo, wala pa sa kalingkingan yung mga pondo ni Tatay Digong, yung ibang admin, kay Pinoy admin, sa pondo ninyo dyan sa flood control. Kaya first time in the history, ganito kalaki ang iskandalo dyan sa flood control. Anong imbestigahan sa flood control ni Tatay Digong? Imaayos nga ang flood control, eh. Monitored, walang ghost projects, meron man siguro, pero namomonitor agad, napapanagot agad ng Duterte admin. Mamaya, may i-flip ako na video kung paano si Tatay Digong sumibak ng DPWH official. Yan, tuloy, oh. Kahit natamaan ang kanyang administrasyon, matapang ang Pangulong Marcos Jr. Na ito ay paimbestigahan. Matapang? Hindi mo nga mabanggit-banggit? No? Hindi mo nga mabanggit-banggit, hindi nga mabanggit-banggit ni Iwem, pangalan ng mga kontraktor, pangalan ng kontratista, matapang.
Eh kung matapang, dapat bumanggit. Eh walang nabanggit ni isang tao, mga ulol. Tuloy, oh. At dahil sa pag-iimbestiga na ito, naisiwalat din at napatunayan ni Secretary Bato de la Rosa. Ano daw? Secretary Bato de la Rosa? Secretary Bato de la Rosa? Tangingot naman ito. Wala, na hirap na talaga siya magdepensa. Kailan ba nagiging secretary si Bato? Hindi yan naging secretary. Pulis po yan. Nagiging PNP chief po yan. Hindi po yan nagiging secretary. I think nagiging Yusik doon sa Bucor yon. Nung sa Bucor, nagiging Yusik sa Bucor. Pero secretary ba to? Hindi po siya secretary. Senador po siya ngayon. Napatunayan daw ni Secretary Bato de la Rosa. Senador, hindi secretary. Hirap na hirap magdepensa kay BBM, no? Na ang mga diskaya ay 2016 pa pala na mamayagpag para sa flood control projects na sila mismo ay nasasabing sangkot sa ghost flood control projects. Ulol! Tandaan nyo po, ha? Sinabi ng diskaya, wala po silang ghost projects. Huwag namang pasobra. Mga substandards. Pero baka meron din, eh. Pero wala naman pang ebidensya na may ghost project. Ang nababalita kay diskaya, nakatiwangwang pa yung mga equipment nila. Nakatiwangwang mga substandards nga. Hindi po 2016. Ikaw, spokesperson ka, hindi mo alam. 2012 po. Nagkaroon na po ng proyekto yan under Pinoy Admin. Hindi lang po yan 2016. Oo, sa panahon ni Tatay Digong nga, tinanggalan na nga po yan. Suspendido nga eh. Pagdating ni BBM, yumaman sila. Binalik. 2022 hanggang 2025, 30 billion pesos. Ganong katindi. Pinayaman ni BBM yung diskaya. Layo. At yung nirereklamo ni Mayor Magalong na rocknetting ay 2018 pa pala ito proyekto. At yung nireklamo kay Pangulo na binisita sa Bulacan ay 2021 pa pala ito nagawa. So dahil sa malawakang pag-iimbestiga na ito, marami po talaga tayong malalaman at yan po ang gusto ng Pangulo para ipaalam sa bayan ano ba ang nangyayari, ano ang sitwasyon, at kailangan mapanagot ang dapat naman. Flood control yung pinag-uusapan, bakit napunta sa rocknetting? 2018 pa daw, no? Sa Bulacan daw na flood control, 2021 daw. So at least na sinabi mo natapos 2021. Eh di tapos na, anong problema doon? Yung binisita. Alam, mali-mali ka lang eh. Kasi kung mayroong mga ganyang sitwasyon, si Tatay Digong na may kurakot, may corruption, hindi sana ang daming media kalaban ni Tatay Digong ng Duterte admin lahat ng media. Hindi nagkaalaman lahat. Kunting pagkakamali lang ng mga Duterte noon, batikos agad ng media, wala hoong ganon. Kung sinabi mo walang sinibak, DPWH Secretary siguro wala, pero maraming sinibak na yusik, asik. Mga district engineer, hindi lang sa DPWH. Merong Presidential Anti-Corruption Commission, si Tatay Digong. O ito, pakinggan natin ang mga sinasabi ni Tatay Digong dito. Ay, tika lang, bago po natin pakinggan si Tatay Digong, para ipahiya natin si Auntie Crerering. Yung rocknetting kasi, hindi po ako engineer. Ito po yung sinasabi, yan na lang. Yan po yung rocknetting. Yan po ay parang temporary lang po yan, protection, dyan sa mga bangin, na hindi malaglag, pag may malaglag na mga bato, ay hindi tatama po sa mga dumadaang motorista. Ito po yung rocknetting. Pero dumipinsa po yung mga dating government officials sa rocknetting projects. Mahalaga po talaga yan. Temporary, pero mahalaga. Pero meron naman, ano bang problema dyan? Baka sa presyo siguro? Ano bang meron? Hindi pagkakasuhan natin, wala namang problema eh. Kung meron basta ang ating pinag-uusapan ay yung flood control projects to 2022 hanggang 2025 ng under Marcos. Sabi, bakit napunta tayo sa rocknetting?
Magalong, ba't napunta tayo doon? Something fishy po talaga mga kabisdak itong nangyayari. Kaya tama si Inday Sara. Meron po silang gagawing kababalaghan. Kaya merong pasikat-sikat kunyari, hero si BBM. O heto, anti-krerereng, pakinggan nyo po itong bidyong ito. Mga bobonistang, tanganistang, loyalista ni Ngagba na bilib kay anti-krerereng. Narito po yung bidyong maraming sinibak si Tatay Digong, yung iba pa nga pinagmumuray. Pakinggan natin si Tatay Diggs. Well, we start with the customs. Customs ay terminated about 72. Immigration, Dami nun. 62. Marami na akong sinibak. And sa PhilHealth, there will be another round of dismissal. Kinukompleto lang nila yung investigation. Alleged ghost projects in a district. Her alleged bagman is the district engineer. Secretary Mark issued an order for the transfer of said district engineer, but until now, it has not been implemented due to the intervention of na itong si district engineer. You are relieved beginning tomorrow. Secretary Mark Villar, kindly implement the order. Get him out of the office by tomorrow. Oh, narinig mo, anti-krerereng? Tanggal agad. Ganun kabilis si Tatay Digong. Mabilis talaga si Tatay Digong magtanggal pagdating sa mga corruption issue. So, tuloy Noon time. Located within Ifugao, in connivance with former district engineer Lorna Ricardo. Ricardo has been removed from her post due to the expose made by Commissioner Greco Bellica regarding the involvement Ricardo in corruption activities being perpetrated. Marlene Ingolio, district engineer, pati si district engineer Ramon Dinadera, pati Marlene. You are relieved and report to your secretary by tomorrow. District Engineer Ana Lee Manzano, Misamis Occidental, First District, First Engineering District, and District Engineer Caroline Abinales, OIC, Misamis Occidental, Second District Engineering Office. You are relieved, ma'am. Tomorrow, huwag mo nang hintayin. Tomorrow is tomorrow. By noon time, you should be talking to your boss. District Engineer Edeta Babaran, Isabela 3rd District Engineering Office. District Engineer Edmundo de Luna, Isabela 4th District Engineering Office. District Engineer Ireneo Galato, Bingen, 1st District Engineering Office. District Engineer Romelda A. Bagasan, Binget Engineering Office. Itong mga engineer na I mentioned, just for good measure, they are the same. I do not condemn you. I give you the presumption of innocence, just like the congressman. It so happens that your name was cropped up during an investigation. I would like to ask Secretary Villar to give me the list of all district engineers and the districts they are assigned all over the country. I will reorganize the assignments. Ikutin ko kayong lahat. Kayo yung meron talagang kahit ito si Ricardo, I'll assign you to Basilan. Kaya ako ang i-reshuffle ko silang lahat. Baliktarin ko, tapos baliktarin ko ulit. Ayan po, anti-krerereng, ano ang masasabi mo dito? Walang tinanggal? Ako mismo, witness ako dyan. Meron akong kaibigan, Yusek na DPWH that time. Talagang nadamay lang siya Tanggal talaga siya. Tanggal po talaga siya. Hindi siya pinatawad ni Tatay Digong. Ganyan ang matapang. Pinapangalanan, pati kongresista. Good luck po sa mga Pilipino. Bisdak Pilipinas. God first. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang
at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan. Di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa. Gising ang diwa. Sa vlog mo may pag-asa.